Tumanggap ng tawag ang Rescue 5 tungkol sa isang lalaki sa Malabon na nawala raw sa kanyang sariling katinuan. Sa tindi ng kanyang pinagdadaanan, ginawa na niyang chewing gum ang sarili ng dila. Kaya Rescue 5, saklolohan niyo. Anong sakit sa'yo? Ha? Butot, balat, nanlilimahid at malaimbornal sa baho si Edgardo Solis nang abutan naming nakahiga sa madilim na loting ito sa barangay San Agustin, Malabon. Napansin din naming dumurugo ang kanyang bibig. Anong inuya mo? Dumudugo ka na, oh. Shepherd. Wag. Hindi lang mo yung kakagat mo. Huwag mo kagatin na kagatin. Para maprotektahan ang dila ni Edgardo, pinakagat namin siya ng tongue depressor at roller gauze. Pero Tigilan mo to. Relax ka lang. Relax lang. Huwag mong nguyain yung dila mo, oh. Nagdudugo ka na. Oh, basahin ko lang yung bibig mo, ha? Lamig to, oh. Lamig, oh. chinek din namin ang blood pressure ni Edgardo. Sinuri rin namin ang lagay ng katawan ni Edgardo. Ano masakit sa'yo? Tuhod. Ha? Tuhod? Masakit? Alin tuhod? Makita niyo to, oh. Payat na siya, oh. Tuhod niya, hindi na natin maidiretso. Maya-maya lang, nakilala namin ang kapatid ni Edgardo. Nawala raw sa katinuan ng kanyang kapatid. Nagkaganyan simula nung iniwan ng pamilya. Yung problema nila mag-asawa, naging siloso tapos inumin na ako. Nagpasya kaming dalhin sa ospital si Edgardo, pero tumanggi ito. Hindi ka pwede dito to. Hindi ka gagaling dito. Ha? Sa tulong na rin ng mga taga rito, nakumbinsi rin namin siyang sumama. Nasa National for Mental Health na sa Mandaluyong si Edgardo. Umaasa naman ang kanyang pamilya. Nagagaling din ito. Jeff Caparas, Rescue 5. Ulitin po namin mga kapatid, sa anumang insidente tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 wala aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Bukas pa inaasahang papasok sa ating bansa ang bagong bagyo na binabantayan ngayon ng Pag-asa. Pero ngayon pa lang kabi-kabila na ang mga disgrasya sa dagat. Nakayapak at halatang pagod ang 7 mangisdang ito mula Rosario, Cavite nang dumating sa Pier 2 sa Maynila. Mahigit 3 oras silang nagpalutang-lutang sa dagat matapos lumubog ang kanilang bangka kanina madaling araw dahil sa malalaking alon. Pagka gising namin, medyo tubig, marami na. Kaya di na kayang talagang limasan dahil kada limas, sumasampay. Kasi mas lalo ka lulubog pag mabigat na yung dala mo sa katawan. Minsan, nagbibrip na lang kami. Swerte namang napadaan ang isang barko kaya sila nasagip. Binigyan pa sila ng mga damit. Sa El Nido, Palawan, 5 ang patay habang mahigit 50 ang nasagip sa nadisgrasyang MV Josil 2 kagabi. Galing Limanangkong sa Palawan ang barko nang sumadsad ang ilalim nito sa katumagilid. Kinukumpirma pa ng Coast Guard sa kapitan ng barko ang kabuuang bilang ng sakay nito para matukoy kung itutuloy ang paghahanap bukas. Sunod-sunod din na aksidente sa dagat sa General Santos City at Sarangani kagabi. Nasa 16 na bangkang pangmangingisda ang lumubog. Sa Jensan, 49 na mangingisda ang na-rescue, 9 ang nawawala at 1 ang patay. Habang sa Sarangani, 30 ang na-rescue at 3 pang hinahanap ayon sa Coast Guard. Si Mang Dante, hindi raw inakalang mabubuhay pa siya matapos lumubog ang kanilang bangka. Mga banda alas 3, nagbuilo na. Lumakas na yung alon. Di na nakaya kasi islang yung makina. Nag-abot mi diri dapitan. Tinangay na lang kami papunta rito. Sa kusog sa sulong. Dahil sa sunod-sunod na disgrasya sa dagat, mas higpitan pa ng Coast Guard ang pagpapatupad sa utos ng DOTC na walang anumang uri ng sasakyang pandagat ang pwedeng lumayag kapag nakataas ang signal number 1 sa ruta nito. Ang susuway, pwedeng matanggalan ng prangkisa. Mabuti nang sigurong maging mas maingat tayo mas maingat tayo kaysa magsisi tayo sa huli. Marlene Alcaide, News 5. Isinailalim naman sa state of calamity ang bayan ng Glan sa Sarangani. Umabot na kasi sa higit 706 na po ang apektadong pamilya dulot ng biglaang pagbaha. Kapapatayo pa lang ng mag-asawang Enriqueta at Marcos ng kanilang bahay dito sa Glan, Sarangani. Pero dahil sa biglang pagragasa ng bahang dulot ng malakas at walang tigil
ng ulan kahapon, nawasak ang kanilang bahay. Tanging mga damit lang daw ang kanilang naisalba. Hindi na kami nakapaghanda kasi sa tagal na namin naninirahan dito, ngayon lang ito nangyari. Yung mga notebook at mga sapatos, hindi na talaga namin nakuha. Sa Leonard Yang Memorial High School, kanselado ang klase dahil sa ulan at baha. Ang mga computer sa paaralan hindi nakaligtas sa baha. Medyo malungkot po, ma'am, kasi po natigil po yung pag-aaral namin. Sa taya ng lokal na pamahalaan, nasa higit kumulang 20 milyong piso ang halaga ng nasirang ari-arian sa bayan, bukod pa sa mga pananim at iba pang kabuhayan. As of now, 765 families are affected. Nagtaka po kami, ma'am, din dahil nung a day before, wala mang ulan, mainit po saglan. So, pagkagabi, nag-start na konti-konti yung ulan, and then madaling araw, lumakas na. So, nagtaka na lang kami na biglang umulan ng ganong kalakas. Dahil dito, idineklara na ang state of calamity sa Glan. Nakabantay na rin ang mga rescue team na handang rumesponde kapag nagpatuloy ang masungit na panahon. Jem Avancenia, News 5. Samantala, kahit saan, kahit kailan, meron tayong nakikitang artwork. Mula painting sa mga pader hanggang sa mga rebulto sa mga bangketa at mga parke. Pero sa Marikina, natuklasan po namin ang mga obra maestra na gawa sa goma. Sa Marikina, hindi lang puro sapatos at mga tsinelas ang makikita. Dahil ang mga gomang ginamit at pinagtabasa na, pwede pang maging work of art. Dahil sa nausong Transformers, nabuo sina Optimus Prime at Bumblebee, pati ang mga video game na Angry Birds na buhay. Sa mga mahilig sa Star Wars at sa cute na si Wall-E, tiyak mawiwi ang mga likha ni Marikina rubber artist Mark Cerezo. Ang rubber kasi flexible. Madali siyang hulmahin, madali siyang gupitin, madali siyang idikit, tsaka marami siyang kulay, colorful. Bata pa lang, hilig na ni Mark ang fine arts, pero nagtapos siya sa kursong IT. Kakulangan sa perang dahilan ni Mark kaya naiba ang kanyang kurso. Pero tulad ng kanyang mga goma, kahit anong pihit o hatak ang gawin niya sa mga computer, maarte pa rin siya. Artist, ika nga. Taong 2006 na una siyang gumawa ng costume characters. Nagbahay-bahay at nanghingi lang siya noon ng pinagtabasa ng mga gomang tsinelas. Taong 2009, nagbunga ang talento ni Mark ng grand prize sa World Cyber Games sa Mall of Asia. Galing lang to sa mga pinagtabasa ng mga tsinelas, mga sapatos. Pero yung mga kalat na yun, hindi mo may imagine na meron pa palang gamit yun. Na which is, pwede mo pa siya maibenta. Ang dating hobby ni Mark, tumatabo na ng dato ngayon. Akalain yung marami pa lang nagpapagawa ng mga rubber art? Si Optimus Prime, 50 mil lang naman. Pero ang maganda sa kwento ni Mark, ang kanyang kagustuhang maibahagi ang kanyang talento. Itinuturo niya sa mga kabataan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kahalagahan ng pag-recycle at paggawa ng kanyang mga obra. May iniwan namang payo si Mark sa mga tulad niyang mula sa mahirap pero mayaman sa talento sa sining. Pagpatuloy niyo lang yung mga talent, kung ano man yung meron kayo, pagpatuloy niyo lang sila, huwag kayong susuko. Pag-aralan niyo pa mabuti yung mga ginagawa niyo. Christina Lazo, News 5. Balita naman mula sa internet, nauwi po sa riot ang laro ng Poland at Russia sa Euro 2012. Nagbugbugan ng fans ang dalawang koponan kahit na natapos ang laro sa 1-1 o draw. Pati mga pulis inulan ng mga bato, bote at mga flare. Naungkat din kasi ang pananakop ng Soviet Union noon sa Poland. Mahigit 100 fans ang naaresto dahil sa kaguluhan na yan. Samantala, naalala niyo pa ba yung pagkain ng isang lalaki sa mukha ng kapwa-tao niya sa Miami po nangyari yan? Umaayos na raw ang pakiramdam ng 65-year-old victim na si po. Yun nga lang, wala na ang kanyang ilong at bulag na siya sa isang mata. Nagka-brain injury din ang lalaki pero nakakapagsalita na raw siya at nakapaglakad ng maayos. Ibinida naman sa Roma ang wedding